check my WBC. Sabi niya, paano ka nabuhay? Your WBC is 0. If I do not put out this video, I will just die. The news will be, Doc Willie died one day. He did not tell his followers. He lied to his followers. I owe it to the Filipino people to be honest to them. I owe it. Mahal na 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 mahal ko kayo po lahat. I think I got all this pain from negative thoughts, negative emotion, from all the hurt, from all the bashing I got from the 2022 vice presidential campaign. I got so many bashing. If you pray for me, I think I will get well. Mga ganito parang nalulungkot ako ba? Kasi syempre yung mama ko cancer din yun. Sa pancreas naman yung mama ko. Yung biglaan din yun sa mama ko, hindi na rin siya tumagal. Kasi nga last stage na rin yun sa mama ko. Yung CT scan ng mama ko noon is parang polka dots na talaga ba. Kaya parang nakaka-relate ako kung gaano ka sakit pag may ganun sa family. Grabe guys, imagine si Doc Willie Ong. Nanonood din naman ako sa kanya. At kung gaano din natulong na binigay niya sa ating mga manunood. Tapos speaking of mga bashers, grabe kung mga bashers lang guys noon, na-experience ko yung kamukha mo yung biyenan mo, payat ka, mukha kang matanda, tingnan mo yung sarili mo, mukha ka ng lola, nagpapabrace ka pa, hindi na bagay sa'yo. Tapos yung hindi ko talaga makakalimutan, yung kamukha niya talaga yung biyenan niya, kamukha ko ba daw si biyenan, hindi ko talaga yan makakalimutan guys. Kaya kagaya nga ni Doc Willie, di ba? Hindi niya rin yan makakalimutan yung isang basher niya. Binas nila ako ng binas. Sumaba sobrang loob ko. May isang basher nagsabi sa akin, Doc Willie, even if you run 10 times again and again, you will lose again and again and again. What did I do to you? Why do you hate me so much? Pero kasi may mga tao talagang kahit si Doc Willie Ong, very strong siya and doktor siya, kaya niyang dalhin sarili niya. Pero siguro syempre mga ganyan, meron talagang tao na sobrang dinidibdib talaga nila. Itong basher ko na to na nagsabi na kamukha ko talaga ang binan ko. Hindi ako talaga nagagalit sa kanya na ako sabihan niya ng ganun kasi maganda si ama. Ang sa akin lang, matanda na si ama tapos sabihan pa niya ng ganun. Noon yun guys, siguro mga 3 years ago, pero hanggang yun fresh yan sa pag-iisip ko ang ganyang pagbabash sa akin. And ayun, hanggang ngayon, inaano ko talaga guys na I hope one day makikilala ko ang tao na ito. Sinasabi ko talaga. Kasi dyan ako nasaktan talaga, Hindi para sa akin, para kay Ama. Nung time na yun na nabasa ko yun guys, siguro mga subscribers ko, mga 1,000 plus pa lang. Hindi pa ako mga ganitong subscribers na dumami. Pero may mga bashers talaga ako guys na hanggang ngayon nandyan yan sila sa lahat ng mga nag-YouTube alam nila yan. Kung pag binablock namin ang mga basher, nakikita namin. Yung iba, mga bago na ang mga names ng channel nila, mayroon din tumawag sa akin, manipulator ako. Parang alam nyo yun guys, pag naiisip ko, talagang hindi ko talaga maiwasan na hindi ako magalit. Kasi para sa akin, wala akong may ginawa Parang hindi ko deserve na makatanggap ako ng ganito. Pero alam nyo ba guys noon, pag may mga basher ako katulad niyan, kamukha niya binan niya, payat. Ako guys, noon, nanginginig ako. Parang iiyak ako na hindi ko alam, ayoko na mag-YouTube. Talagang nanginginig ako. Pero ngayon guys, kahit ano pa yan, dead ma ako guys. At sa isip ko, gagawin ko pang mas better ang buhay ko. At ipapakita ko lalo sa taong talagang nagmamata-mata sa akin at binabasya ko. Ipapakita ko talaga ito na gagawin ko pa na mas okay ang buhay ko. Yung ganito, ganyan. Hindi ako guys na didibdibin ko. Bakit? Pag magkasakit ako, pag maghihirap ako, yan lang naman yung pinakagusto nila yung makita kang babagsak ka, diba? So yan yung pinaka-way ko na bakit papatulan ko, bakit ko sasagutin, yung ganito, ganyan. Yung ganun, eto guys masasabi ko lang, naniniwala ako sa good karma and bad karma talaga. Naniniwala ako guys.
naniniwala talaga ako. Sasabihin man na, given na yan dahil sa social media kayo. Napakabilis sabihin yun guys, na given na yun dahil sa social media kayo. Pero hindi nyo lang alam yung impact, grabe. Totoo lang guys, grabe talaga, nanginginig talaga ako before. Umiiyak talaga ako kahit sa harapan nila ama, kahit si ama, nagsasabi sa akin, Hila, wag ka na mag-vlog, wag ka na mag-vlog. Pero ako guys, sabi ko, hindi. Dahil yung mga nagbabash sa akin, magiging happy sila. Dahil yan lang yung inaantay nila, na babagsak ang kapwa nila. So yun ang katotohanan. Kaya bakit ka matakot kung wala ka namang may ginawa at wala kang may ginagawa? Na kapag manira ka ng kapwa mo, babalik at babalik sa iyo. Naniniwala talaga ako dyan guys. Kay Doc Willie, siguro grabe talaga yung naging impact sa kanya guys. Kasi syempre plus pa, hindi biro din yung sa kanya, di ba? Dahil nag-run siya for Vice President. Talagang para sa kanya, sincere talaga from his heart, na may ganun talaga siya, yung parang may plataforma talaga siya na malinis sa puso niya na ganito yung gawin niya. Dahil mahal niya nga ang buong Pilipinas. Pero in return, dahil nga syempre may mga talagang tao talagang maiitim ang budhe basta lang makapagsalita. O ganun yun guys. So ganito kadumi ang mundo ng social media. Kaya nasa atin na rin yun kung paano natin i-adapt yung environment ng social media guys. Kasi nga, alam nyo ang ibang mga manunood, yan lang din yung inaantay. Chismis, 'di ba? Ganun yung inaantay. Yan yung reality guys. Ayaw nyo manood kung maging honest yung mga nag-YouTube kasi ayaw nyo manood. Gusto nyo yung parang may nag-aaway, nagsusuntukan dyan habang nagbablog. Hindi na minsan alam din ng vlogger kung ano yung iba-vlog niya. Kung uupo ba siya habang may nagsusuntukan, yan, dadami, mag 1 million views yan. Pero yung uupo lang at magsasalita lang ng ganito, ganyan, konting share ng buhay, konting share, sasabihin nyo, nagchismis ka na naman. Wala na kaming lulugaran, guys. Kasi kung magsalita man ako, alam nyo, bumili ako ng unan kahapon, yung punda, mura lang nabili ko. Alam nyo guys, magluluto na ako ngayon, maghiwa na ako ng sibuyas, guys, kamatis. Ayaw nyo man panoorin yung mga ganyan. Iyan lang naman yung pwedeng ma-share namin. Pero bakit pag chismis, bakit ang dami? Ha? At sasabihin nyo agad, nagchismis ka naman dyan. Kung mag-share man ako, nagchismisan mo na naman yung mga ganito mo, yung mga ganyan mo. Wala na talaga ilulugar Alangan naman guys, ito yung take ko. Gawa ito guys sa ganito, ganyan. Hanggang buong vlog ko about dito, hindi kayo mabuboring. Ako nga na nagbablog ako, napipil ko nga minsan, boring na ako sa salita ako, diba? So ganun yun guys. Kaya minsan, isipin nyo ang pagbablog o sa harapan ng ganito, hindi rin madali guys. Kaya nga parang sabi ko, no, iba-iba talaga yung tao. Sa bagay, daliri nga natin, iba-iba. Pag-apak pa kaya ng kalabaw, di ba? Kaya nga, parang ganun lang guys na sana, let's be kind to one another talaga. Kasi hindi natin alam, no? Ano yung mga dinadaing ng bawat isa sa atin. May kasamaan din ako, pero pag alam ko, wala akong may ginawa sa'yo, wala akong utang sa'yo, hindi ka nagpapakain sa akin. Bakit? Di ba? May kanya-kanya tayong buhay. Mag-ano ka rin, magkayod ka rin, nagkakayod ako. Nag-iisip ako from the other side, kung paano pa ako gagawa ng mga magagandang content, kung paano pa ako maging positive sa buhay ko. And I'm thinking about talaga na mga ilang years, si Lord bahala sa atin. Gusto ko pang makarating sa ganitong lugar. Pero yung magtrabaho guys, hindi ko na yan pinapangarap. Nababalik kung saan kami dati. No. Ang pinapangarap ko lang, yung makapasyal sa ganitong lugar, makauwi ng Pilipinas, makapagbanding sa tatay ko. Yan na yung mga iniisip ko guys. And of course, ang pag-YouTube, hindi naman natin masasabi yan na forever, di ba? Dahil ang pag-YouTube ay pag ganito lang. Minsan, sa baba ka, tapos taas ka, baba ka. Ganun lang guys. Roller coaster lang yun guys. Kaya, ayun, salamat pa rin sa inyong suporta lagi sa akin. And, siyempre, aside from that, sa pag-YouTube ko, ayoko yung maging kawawa ako dito. Kaya I'm trying my best talaga and hindi ako nagdedepende sa asawa ko guys. Kasi, ang buhay dito, alam nyo naman, iba. And iba pa rin yung talagang mayroon kang extension, mayroon kang, kumbaga, is ginagawa. Yung bang naaliw yung sarili mo, 'di ba? Hindi yung ka-focus ka lang diyan. Hindi ako ganun, guys. Hindi ako ganun. Kaya lagi ko binibisi yung sarili ko. Kaya isa din 'yan siguro sa nakakatulong sa akin kung bakit although meron tayong mga pinagdadaanan minsan, pero ako talaga magfo-focus sa ganun. Unless sa mga health, 'di ba? Pero sa health naman, alam ko naman may mga solusyon 'yan and andyan si Lord, hindi tayo pababayaan. So kaya piliin natin maging positive lagi sa buhay natin. So guys, sa totoo lang, 10:35 na dito. Pakita ko sa inyo pala ang aking mga pinamili. Guys, baba tayo sandali. Guys, ito yung mga pinamili ko.
Sa ano to guys, ano ba itong iniinom ko na gamot? Calcium? Calcium. Nakimiss ko kumain ng sag. Ito yung favorito ni Dipa. Season na ngayon ito. Masarap to guys, kaso lang matrabaho siya ba. Yung munta, bihira na ngayon kasi tapos na yung season. Ayan, talong. Ayan. Yan. Zucchini o kalabasa. Masakit pa rin parang nabunutan. Sa joke ko talaga, parang masakit siya. Alam nyo guys, ilang araw na ako hindi nakainom ng barley. Inom ako mamaya. Then guys, malapit na yung Pasko nila. So speaking of Pasko pala guys, hindi ba sa atin mahaba? September pa lang Pasko na sa atin. Ngayon, nagsisimula na, di ba? Dito kasi, malapit-lapit na rin kaya marami ng mga offer-offer. Pero talo talaga sila sa atin Sa kanila kasi pag tapos na, wala lang. Malapit na guys yung kanila Pasko. Sa October 3. Yan, simula na yan preparation nila. Kasi syempre, pag ganyan, maraming sunod-sunod na. Lights of Festival. Mamaya marinig na naman to ni Deepak yung salita ko. Lagi ako kinukorek. Baliktad naman yung sinasabi mo. Ganon si Deepak sa akin. Guys, nag-worry si Yuhan dahil si Adele daw magre-retired na. I'm not worried. Oh my god, you clickbaiter. Clickbaiter daw. I'm Click- telling you only. clickbait. You think I'm worried. You clickbait. Guys, si Yuhan, bago na naman yung idol niya, si Adele. Not why you chose clickbait. Too much clickbait daw. Guys, yung mga idol ni Yuhan, after 3 months, I think, pabago-bago. Every 1 month, bago na naman. So, this time, guys, yung idol niya, si Adele na naman lagi yung pinapakinggan niya. But it's okay because I am the idol of Adele also. I am the idol of Adele. Adele. Quick. Adele is my idol, of course. Rolling in the deep. We couldn't have enough. The song I'm not. Pero this time, ang kanyang flavor of the month, si Adele. Yan, may mga flavor of the month yan si Yuhan na tinatawag. Parang ice cream lang yan. What is the problem? Adele is my idol also. Yeah, but Everybody is admiring she's Adele. not my number one. I don't know. Who is your number one? Who is your number one? Girl, I don't know actually. It is like that, Cristiano Ronaldo, ayan. Nakita nyo naman sa title ko, diba? Sasabihin ko sa inyo yan, guys. Another death po sa aming family. Sa side nila to ni Buwa, guys. Actually, nalaman to kahapon. Nung nandoon tayo sa bahay ng pinsan ni Dipa, may tumawag sa kanila. And ayun, nandito kanina si Mandira and confirm nga. Naalala nyo kung saan si Yuhan nagbartaman, nagpakalbo? Doon na area kasi nga half ng mga relatives nila, ay wala na pala battery. Half ng mga relatives nila ni Buwa, 'di ba, nandoon and ni Ama sa kung saan kinalbo sila ni Yuhan. So matanda na yun, guys. And relatives ni Buwa, hindi ko lang alam kung malapit talaga yan ba o pang ilang tuhod na yan na klaseng relatives ni Buwa, pero matanda na daw. And ayun, kanina nandito si Mandira para nga sabihan ako. So sabi ko, magpa-fasting na naman kayo? Sabi kong ganun. Kasi ako talaga, guys, hindi talaga ako magpa-fasting. Sabi niya, hindi si mami lang. Pero kaso, si nanay niya daw, nahihilo na. Kasi nga dapat, di ba, pwede nang kumain at manok dahil nga syempre tapos na yung pagluluksa simula kahapon, pwede na at lahat sila, guys, parang nagki-crave na talaga ng manok ba, kahit nga si Hajur Ama, yung Hajur Ama namin, guys, yung pinakamatanda namin sa family, anong oras ba ako kakain ng manok kasi gusto ko na talaga kumain ng manok kasi syempre siya pinagpa-fasting din siya. Imagine nyo, guys, sa ganyang edad niya ipa-fasting pa nila. What if bikaron kung ilungga na talaga ako, what if guys magbigla yan siya, guys, manghina. Ang kawawa pati, guys, yung pati aso, guys, pinagpapasting nila, binibigyan lang nila gatas at tinapay. Yung Mandira kanina, nahilo-hilo na daw yung nanay niya. Tapos sabi niya, baka kasi sa menopusal niya rin,
o di kaya kasi magkakarigla siya. Baka sabi ko ganun. Sabi niya, pero hindi. May problem talaga siya kasi low blood si ante. Sabi ko, ti paano yan? Plus dagdagan nyo pa na hindi kakain ng asin. Plus ngayon, connected na. Kasi sila ang gagawa. Hindi na kami guys kasama guys. Kasi parang medyo malayo-layo na kami dyan. At dapat kakain na sila ngayon. Kaya masaya nga sila kahapon. Tapos ngayon, pero ewan ko guys kasi paniniwala nila, no? Ang hirap guys, no? Pero kasi sanay na rin siguro sila eh. Grabe mo, talagang gagawin nila yan. Pero ewan ko sa kanila, palakasan na lang sila ng loob. At ito pa pala guys, may sasabihin ako sa inyo. Ito pa lang si Uncle Chef namin. Sa lahat ng pamilya, no? Sa lahat ng family member, ilapit ko kayo. Masasabi kong si Uncle Chef lang ang may pinakamalakas na malakas naman sila guys, yung kanilang fighting spirit. Pero ito guys, mas malakas. Kasi ilang patay na ang hinawakan nito, nilinisan at binihisan. Pati nanay ng boss niya. Kahapon ko lang nalaman. Pati yung nanay ng boss niya na autopsy, siya yung naglinis, siya yung nagbihis. Kasi family yun guys ang gagawa noon. Iba tayo, 'di ba? Ibang tao ang gumagawa guys. So, dito iba. Maglilinis is family. So, sa asawa ng pinsan ni Deepak, nagulat ako, nalaman ko kahapon na si Uncle. Grabe si Uncle talaga. Believe talaga ako sa kanya. Hanggat sa ako na talaga yung nagtanong sa kanya kasi si auntie nagsabi sa akin. Sabi ko, Uncle, hindi ka ba natatakot? Ako, hindi naman ako natatakot, Uncle. Pero pag mga ganyan, syempre matakot ako, Uncle, diba? Pero sabi niya, hindi. Sa una, matakot ka. Pero pag nasanay ka na, hindi ka na daw matatakot. Sabi niya, matagal ko na ito ginagawa. Since pa nung namatay yung tatay ko, ganito, ganyan, ganyan, sabi niya, guys. Tapos, ayun. Kasi dito, hindi naman nila yan inaimbalsama dahil nga, susunugin naman na nila, diba? So, katulad sa pinsan ni Deepak, papaliguan, tapos bibisa ng bagong puting damit, babalutan. Tapos, ayun. After nyan, susunugin naman nila yan after ng ritual nila. So, ayun, si Uncle guys, sabi ko, hindi ko ito alam. Ngayon ko lang ito alam, Uncle, lahat-lahat. Sabi niyo, matagal ko nang ginagawa. Sabi ko sa kanya, alam mo ba, Uncle, babalik sa'yo ang good karma, Uncle ba? Sabi ko sa kanya. Sabi niyo, matagal ko nang ginagawa. Of course, sa una matatakot ka, pero hindi na ako natatakot. Kasi nga, pwede naman yung asawa ng pinsan ni Deepak ang maglinis sa asawa niya. Pero ayaw niya guys. And dapat meron ding babae sa family na maglilinis doon sa kanya. Pero takot sila. Takot. Ang majority takot ang mga babae. And alam niyo ba, may nakapagsabi din sa akin na isang Pinay na yon taga dito din, nandito din sa Nepal, kaibigan ko siya. Hindi ko na lang i-mention. Na alam niyo ba, pag ang mga buhari, pag namatay yung mga biyanan nilang babae, sila yung magpapaligo at magbibihis. Sila ang maglilinis sa mother-in-law nila, sa mga biyanan nilang babae. So, ayun guys, at yun ang aking mga nalalaman na gusto ko lang sabihin din sa inyo. So, ayun, at saka hindi ko kilala yung namatay ba. So, may his soul rest in peace kasi matanda na daw, sabi ni Mandira. And, ayun guys, kanina, binigyan ko ng gift si Indira. Binigay ko yung binili ko doon sa shop ni Sis Luisa na bag. Kasi nga, since matagal na rin gusto nila akong, matagal na rin na gusto ko silang bigyan ng bag. Si Mandira, nung nakita niya, sabi niya, bigyan mo rin ako ng bag. Sabi ko, hindi mo na sa ngayon, kasi hindi mo pa naman birthday. Dahil inantok na talaga ako, pipikit na talaga itong mata ko. So yun guys, mag-ingat kayong lahat, mag-pray tayo lagi. And ayun, may God bless you all. And sa mga hindi pa po again nakapag-subscribe ng aking channel, malapit na po tayo sa 50k. Please guys, subscribe nyo na ako. Baka nakalimutan nyo at wish nyo lang. And salamat sa lagi nyong pagla-like. And thank you so much sa lagi nyong pagko-comment and suporta sa akin lagi. I love you all. Good night guys. Antok na talaga ako guys ba, kasi nga the whole day pagod tayo, and tanghali hindi man ako natutulog dahil hindi ako makatulog. So good night guys, dahil masakit na talaga yung lalamunan ko dito. Bye guys, good night.